Eto. Eto dito malilintikan si Kulaong sa 2028, hindi na siya makakakandidato na gamit ay Francis Leo Marcos. Ah, alam niyo yan kasi ang last resort ni Kulaong eh. Sa totoo lang, kahit noong nandun pa ako kay Kulaong, lagi niyang sinasabi kakandidato siya. Lalaban siya. Hindi yan papayag na hindi kakandidato. Bakit? Doon may pere sa pagkandidato niya. 'Di ba noong 2022 election, 'di ba kumandidato nga siya kasi nga wala na siyang ibang pagkakaperahan eh. Kumbaga marami nang tumiwalag sa kanya, marami nang umalis. Kaya ang kanyang gagawin, kakandidato. Yan lagi ang sinasabi niya, si Kulaong, kakandidato yan. Kahit noong 2025, kita nyo, ano ginawa ni Kulaong? Umatras. Diba? Umatras kasi para magpasikat kay Aimee. Ano na yun eh, naka-ano na yun sa isipan niya. Nakatanim sa isipan niya na yun na siya po ay kakandidato. Tapos, kapag itong si Aimee ay kakandidato rin, aatras siya. Para maipakita niya sa mga tao na siya'y Marcos, na pinagbibigyan niya ang isang Marcos na kumandidato. Sinabi niya sa akin yan eh. Ito, hinahanap ko yung video. Yung sinabi niya, lalaban siya. Yun na sinasabi niya sa akin eh. Lalaban siya. Kakandidato siya. Hindi pwedeng hindi yan kakandidato. Kaya nga papansin niya ng papansin eh. Ngayon, ang tanging pwede niyang kandidatuhan sa 2028 ay walang iba kung hindi ang pagiging Norman Mangusin. Ito, sino sa akin yan? Ang sabi sa akin, kung kayo daw po tatakbo sa 2022, maglalabas siya ng pondo. Ang importante, makalabas ako rito. Oo Pag nga labas po. ko rito, bubweltahan ko yung mga hayop na NBA na yan. Kaya Pero nga mo, po. ang balita, tinatakot nila lahat ng witness para ituro ako. Oo. Ano kalaban-laban ko rito? Kaya nga Nakakulong po. ako. Well, anyway, kung naging mahirap ako, mabubulok na talaga ako. Ayun nga po. Mac, Ganyan ang hindi laro biro, nila eh. Hindi na beer. Mac, 17 counts ng non-bailable ang binabato sa akin. Scammer daw ako. Putang ina. Ang tagal ko na nakakulong, ni isa wala man lang nagsabi na in-scam ko sila. Rapist daw ako. Land grabber daw ako. Putang ina, ako namimigay ng lupa eh. Kaya nga po. Max! Nakita Namimigay ko nga po, ng yung lupa. simbahan na, lupa ng simbahan, binigay nyo eh. Yes. Mac, Po. lalaban ako. Opo. Yung po talaga Ayan na. dapat. Pero pinag-iisipan ko kung senador o vice president. Kasi po, marami pong susuporta sa inyo. Wala na, lalaban ako. Eye for an eye, tooth for a tooth. Kung kaya kong ibigay sa mahihirap, lahat ng pera ko na pinagpaguran ko, siguro yung pera ng taong bayan at mas lalong kaya kong ibigay sa taong bayan. Kaya nga po. Siyempre po. Alam mo, Ma, lahat naman tayo nagkakasala. Okay? Opo. Pero hindi ko alam yung kasalanan na may kasalanan pala ako eh. Yun nga po eh. At saka, Masakit na katotohanan eh. hindi kong alam ko na may ganun akong kasalanan noong pa, dinuong ko pa hinarap yan. Kaya nga po, saka 'di ba, kung alam niyo 'yun, di sana hindi na kayo lumabas. Ayun na nga. Anyway, at saka una, hindi naman nila ako inarest.
sabi nila. Mm. Ako yung kusang pumunta ron dahil pinuto nila ako. Sir, sumunod na lang kayo. Idol namin kayo eh. Opo. May mga ganun-ganun pa yung mga... Anyway. Lalaban ako pero hindi ko dadali ng apelyido Marcos. Opo. Antonio lang. Francis Leo Antonio. Mm. FLM. Mm. They cannot take away the Marcos from me. Maybe they can take away the Marcoses out of me. Mm. But they cannot take away the Marcos out of my blood. Oo nga po. Lux. Kahit ano po mangyari tibayan nyo lang po talaga loob nyo dyan. And then, sa akin, alam mo, hindi ko kailangan ng Marcos para maging ako. Oo nga po. Para sa kanila yung ginagawa ko, hindi naman para sa akin. Mm. Ayan. Umana pa sila ng alanganin, dapat dinala sila nagpa-interview. O yun, nabash tuloy sila ng tao. Kaya nga. Dami kaya nagalit kila Bongbong at kay Amy. Yung mga dating Marcos ngayon wala na. Ko din kayong mag nun. Hindi, nagkaisa ko yung mga abogado ko at tinanggal ko na si Abraham. Oo. Alam mo kung bakit? Opo. Puro publicity ginagawa niya Mm. Anyway, forget about that. Ikaw, kumusta ka naman? Eto po, okay naman po. Dito nga kami sa bagong lipat namin. Ayan, nag-aayos-ayos pa. Sabihin mo doon sa taga-Canada, tatakbo ka mo sa FLM. Mm. Ayan. Opo, nakakarating Tatakbo po. ka mo yan. Nagulat nga po ako dun nung sinabi sa akin Kasi, eto talaga, Filipino? Opo. Ano po siya? Filipino? Opo, Ilocano. Gusto nga po kayong Ano sabi niya? makilala ng personal pag biblaya nyo at yun nga, sabi niya, kung sakaling kayo tatakbo, maglalabas siya ng pondo. Pati mga taga-Italy Walang po. problema. Meron pong pati taga-Italy, baka kilala nyo na po yun, si Kuya Aris. Hindi pa. Yun, si Kuya Aris. Ano din yun, na magbibigay din siya ng basta Yung Kuya Ari, si Kuya Alfa Romeo yun. sabi nga, mas maganda nga daw kung independent lang kayo kasi kung papatunayan nyo daw, talagang papatunayan natin sa mga tao na hindi kailangan ng partido para manalo. Pero Kung hindi siyempre, ako- sugal yun. Iniisip ko, independent, okay, Sarah. Mas okay na po kung kasama niyo yung sila Inday. Pero Mac, maniwala ka, ayoko na maging Marcos, Mac. Opo, parang may sumpa Masalimot. Masalimot yung buhay ko bilang Marcos. Mula pagkabata ko, nabuhay na ako sa kasinungalingan putang ina. Opo, yun nga. Umamin naman pala. Pero, Umamin naman pala si Kulao na buhay siya sa kasinungalingan Parang may sumpa masalimot. Masalimot yung buhay ko bilang Marcos. Mula pagkabata ko, nabuhay na ako sa kasinungalingan putang ina. Opo, yun Ayun, nabuhay siya sa kasinungalingan. Umamin naman pala. nga. Maraming pera. Pero, yung kasinungalingan ng buhay ko, nandun lang Baka hindi nyo Naalala mo yung sinabi ko doon sa yung ginaya ni Rafael Rosel? I am here because of my blood. Because of her birthday. I don't care about the politics. I am not come here to alter history. Nor change whatever stories written in the book. But this time, the new millennium. Kabisadong Kabisado ko, no? Ako yun kaya nga po. I don't care about the politics. Nor any history about written in the book. Kumbaga, the story of lies, deception, and fulfillment. Max. The story of ito yun Ito yun, itinakas lang ni Kulaong yung
yung shooting. Ito. Tinanggal ko yung ano nito, music kasi may copyright. Ito yun. Yan. Oh. Yan, si Rafael Rosel. Itinakas lang yan sa shooting. Inano lang yan. Kunwari, pupunta si Rafael Rosel. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yun, ito yun. Ayan, ito yun yung the signatory niya na movie. Kasi kaya ginawa tong movie na to para palabasin na siya ang the signatory ng kayamanan ng mga Marcos. Pero ngayon kasi alam nyo, napatunayan na wala talaga. Hindi talaga totoo yun yung may mga ipapamahaging yaman ang mga Marcos sa mga Pilipino. Hindi, wala talaga katotohanan. Talagang ano lang, kwentong bayan. Ayan, tinakas lang yan dyan, yung video na yan. Itinakas lang yan dyan, yung pag-shooting na yan kay Imelda Marcos. Tapos, nung pinahinto na yan, yung pag-shooting yan. Hindi nga nila alam na may shooting dyan eh. Yan yung sinasabi ni Culaong, the story of deception, discovery, ayan, fulfillment, the signatory, NACS, the Francis Marcos story. Kasi pero yan, katarantaduhan talaga yan. Tinakas lang talaga pag video kay Imelda Marcos. At after niyan, naglabas ng show cause order, saka parang TRO, ang Maharlika Foundation, kasi po, hindi po pinapayagan yung shooting na yan, doon sa event na yun. Alam nyo ba na halos parang nakaramdam ng pagkapahiya yung mga movie crew dyan? Bakit? Birthday ni First Lady Imelda Marcos. Tapos nagpa-shooting si Culaong na walang kaalam-alam yung mga nandoon na may shooting pala. Wala silang kaalam-alam. Kaya yung pag-video na yan, itinakas lang yan. Ito na yung fulfillment. Ngayon, ito yung sinasabi ni Culaong. Oo nga po. Naku, malapit na yan. Kaya nga hindi nga sila tumitigil yung mga antay sa inyo, mga ayaw sa inyo, mga antay kalaban. Kasi sa halip na mawala ang mga taga-suporta nyo, lalong dumami. Hindi naman ko pinatitigil. Ang sinabi ko, wag lang pag-usapan yung kaso at wag lang pag-usapan yung nanay ko. Ayun nga po. Yun lang. Huwag nang pag-usapan yung pinag-ugatan ko kasi ako maglalabas niyan. Opo. Pag nilabas ko yan, tamemili silang lahat. Nagets mo? Opo. Ang pag-usapan is yung mga nagawa ko o sinong gagawa ng ginawa ko. Tapatan nga nila yung ginawa ko. Yung mga tipo, reality versus reality. Yung tipo gano'n. Si Johnny naglabas ng mga pinamigay ko. Opo, yung Yung pinamigay ko lang yun, May 1 to May 19. Opo. Nagkamali siya, hindi pa niya naisulat doon yung mga gatas, yung mga PPE, yung mga, basta ang dami niya hindi sinulat doon. Opo. Yung pinamigay ko na 7,000 sacks na bigas at saka 50,000 na kalabasa, May 19 lang yun. So yung palang June, May 1 to May 19. Opo, hindi pa, yung pala, yung April, wala pa. Wala pa yung March, April. Wala pa. No. Kasi yung kalabasa, Mac, ang isang truck 8,000 piraso eh. Opo. Yung kay Cholo Revilla lang 8,000 pieces yun eh. Nagkamali nga si Johnny. Yung Taytay Rizal wala pa. Opo. Yung mga manok pa na pinamigay ko, Mac, naka 240 million ako. Nakalaki. Laki Kung election yan, naku, panalong-panalo na. Hindi nga, Mac. Hindi ko naman kailangan mag-election.
Parang Ayun Pangulo nga eh. po, oo nga po. Nakakita ko yung mga kapwa ko Pilipino na nag-iiyakan. Anong gagawin ko? Ayun nga po. Kaya, I'm not just going to sit in my panic room. Yun nga po, sabi nga po ni MCM noon hindi pagyayabang yun, kundi taranta na makatulong dahil nakikita nyo nga daw po na maraming naghihirap nung oras na yon. Well, anyway, sige na, baka mahuli pa ako. Sige po, sige po. Keep in touch. Opo, Ikaw opo. muna makakalabas ko. Opo, Okay, salamat okay lang po. muna pag-usap. Opo, opo. Okay, okay. Sige po, ingat po kayo dyan. Okay, sabihin mo kay Tala date ko siya. Opo. Sige po. Ayun, natapos na yung usapan. Makikita naman dyan yung usapan namin, ang nakalagay na pangalan. Kita nyo, makikita naman dyan hindi pala. Okay, kinat ko pala yun. Makikita naman yung, meron ako mga tawagan dyan ni Kulaong. Makikita nyo na nakalagay. Facebook talaga ni Kulaong yung nakalagay. Kaya ito, alam nyo, sa totoo lang po, nung nakita ko tong post na ito, naalala ko yung tawagan namin ni Kulaong. 2022, kumandidato yan. 2025, kumandidato. Ngayong 2028, kakandidato pa din po yan. Kaya lang ang problema, paano siya makakakandidato na Marcos ang dala-dala niya? Doon siya nakakakuha ng ng boto sa pagiging Marcos. Kasi kung mangusin ang dadalin niya, naku, hindi na pwede yung Marcos mangusin na lang Kaya talaga pong yan, magkakandaletse-letse talaga to si Kulaong sa 2028. Birth certificate na po ang requirement sa COC sa DSKE candidates, ire-require ng COMELEC. Kaya na yan, magkakanda leche-leche talaga yan si Kulaong. Ngayon 2028 na ito, kailangan na po ng birth certificate. Kasi nagagamit talaga nagkakaroon ng ng katarantaduhan napapasukan ng katarantaduhan Shame on you, Kulaong, for respecting Imelda Marcos, former FL, I love her. Yun nga, Maria Teresa. Walang iya talaga yan si Kulaong. Kaya pinatigil po yung pelikula na yan. Ako si Coco, tapos sasabihin, di ka kilala, no, Kuya Mac. Tumanda na lang si Kulaong na sinungaling. Agnes, ayan, good night na po sa lahat. Ayan, thank you po. Sige po. Bin Martin, ang bobo ng director niya. Hindi, Bin Martin. Ang sabi ni Kulaong, pwede. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko kanina? Nag-shooting ng patakas si Kulaong. Hindi alam nung movie crew na wala pa lang permission yung gagawin nila. Yun. Si Kulaong ang nandiyan noon. Nagpasikat. Shooting daw, shooting. Tapos yun pala, akala kasi nung mga nandoon, nung birthday ni Imelda Marcos, akala nila, yung mga nagbibidyo-video na yun, ay kasama sa celebration ng birthday. Hindi nila alam, yun pala, may nag-shooting na doon. Kaya nga, di ba, sabi ko, nakaramdam ng parang pagkapahiya yung movie crew dyan. Kasi nga, nasita sila. Kasi sabi ni Kulaong, okay na, makakapag-shooting na doon. Pupunta doon si First Lady, ganito patakas yung shooting na yun. Dahil yun yung sabi ni Kulaong na pwedeng gawin. Oo nga, ayan Di nakikinig B-Day biglang may patagong shooting. Nagmano pa talaga si Rafael kay Imelda. Yun nga Kasi akala nga nila talaga lahat, okay. Kasi, syempre,
Kulaong, nando si FLM, di ba? Francis Leo Marcos nandoon, birthday ng tiyahin. Yun yung ano, pagkakataon na yun, yun pala, hindi naman pala lisensyado si Kulaong doon. Gamit na gamit yung mga panggagamit ni Kulaong. Napagod na siguro yung salitang panggagamit. Boss Mac, ubos na ata bisa ng lipstick mo, lagyan mo ulit. Parang nakita ko nga nag-iikot-ikot ako. Mon! Nakakonect kayo sa PLDT? Umihina eh. Henry, ayos lang. Medyo busy kasi last note ko live yung may interview. Yung pakawalan is Skywalker, yung babaeng bagong tuklas. Naumay ako kaya nag-out na. Oh, okay. Parang parin si Boss Mac dito nangungumpit si Kulaong sa'yo. Ikaw yung malaking story of lies and deception, Kulaong. Kaya nga the story of deception eh. Sa kanya na din pala nanggaling na nabuhay siya sa kasinungalingan, umamin pala. Totoo po. Okay, Ruel Bautista ng Diego Garcia Island, Indian Ocean. Okay, Mac, ano iniisip mo, the reaction mo behind that nakakausap mo? Noon, syempre medyo okay pa ako. Pero ngayon, syempre naisip ko na malaking katarantaduhan yun. Nax, baka si Makmak yan. Sabi ni, oy, Maring Yama, Mr. Cadaver. Maring Yama. Shoutout sa'yo napasyal ka. Kero-keropi, pero Mac, totoo ba na nagbigay ng tulong pinansyal yan si Kulaong kay Aimee? Opo, totoo po yan. Nagbigay po talaga yan ng pera kay Kulaong. Pero hindi totoo na si pangalan nito. Hindi po totoo na si Yama ang nagdala ng pera. Meron pong iba nagdala ng pera doon. Baya nangyari po nun, si Kulaong talaga nagbigay ng pera. Yun ang totoo, nagbigay talaga ng pera si Kulaong. Pero hindi sa kanya galing yung pera. Sa ibang tao. Dun sa mayaman niyang kaibigan. Ate Agnes, sasakit na naman pangatya natin sa katatawa dito sa mga comment. Pinagli si Kulaong sa sama ng loob. Yan yung literal na tumanda nasa tiyan bago isilang. Doon na natutong magyosi at magkabigote. Meron ba kayo napanood na pelikula? The Curious Case of Benjamin. Nakalimutan ko yun kung ano yung pangalan. Ano ba pangalan nun? Yung poging artista. Yung guwapings yun The Curious Case of Benjamin Burton yata yun. Yung pinanganak siyang matandang-matanda, tapos namatay siya, baby. Tapos nung matandang-matanda na siya, yun, Brad Pitt. Ayun, tama, Brad Pitt. Ayun. Benjamin Button. Yung pala yun, Benjamin Button. Di ba ang ganda nun? Di ba? Napanood niyo? Parang ganun si Kulaong. Kaya na si Kulaong, nung pinanganak, bulok. Habang tumatanda, lalong nabubulok. Ay, shoutout sa'yo, Mr. Cadaver. Yan, si Maring Yama yan Anak ng puto. Ayun. Oo, yung tumandang pabaliktad. Sabi ni Rainier, si Brad Pitt. Si Brad Pitt yung alien. Ate Degia RD, hello po. Di ba? Kita nyo, ang dami nakakaalam ng pelikula na yun
Kuya Mac, yung video mo, mahina ba signal mo or ako? Ako po yung may problema. Sa akin po yung problema nun, nagpa-fluctuate yung aking signal. Minsan bababa, minsan lalakas. Ayun. Maganda yun yung pelikula na yun, Benjamin Button. Yun. Kaya dito natin malalaman ngayon. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.